Ma'am, tanong ko lang po kasi nagkaroon po ng public consultation sa Palengke, which you have attended and we have attended as well. Ano po masasabi niyo doon po sa public consultation na naganap tungkol po sa development of our city public market? Late nga ako no? Pero pagdating ko kasi doon, tinanong ko kung i-present by in full yung market development ng private company. And hindi yata na-present in full daming question pa rin, no? Like for example, tinanong nila kung ilang years, how many years lease ang palengke ng SM. And sinagot nga nila na 50-year lease. And syempre, nag-react yung mga tao. And also, marami silang katanungan, pero more of, kasi, no, yung existing lease nila. And they were also assured na pag-transfer sa slaughter ng temporary market is ma-accommodate daw silang lahat, yung legit. Bakit hindi ba legit ngayon? Di ba supposed to be naayos na nila lahat ngayon? Supposed to be lahat na nandyan ngayon legitimized na. Kasi yun naman yung bakit namin superintendent office? Yes, at hindi lang yan. Yan yung, in fairness naman to Councilor Wegan, yan yung kanyang isa sa mga ordinance noon na legitimacy of the vendors. I would like to clarify, ma'am. Noong kasi mga nakaraan na pag-uusap po sa Sangguniang Panglungsod, please clarify, 35 years, 40 years po yung napag-usapan. Bakit po ngayon lumalabas mula po sa pribadong entitiya na ito na 50 years pala ang kontrata? Well, that's exactly what I'm saying. Ang gusto ng private sector is 50 years. Ano ba ang gusto natin? Tinanong ba nila sa public consultation kung ano lang dapat ang gusto natin na years, no? For lease ng private sector na yan. Ang nangyayari kasi, parang, di ba, nabanggit nila may done deal? Hindi ka magtataka kung may done deal o wala. Kasi, parang pagpunta ko doon, they were even being defended by our officers and our, of the city. Dapat, pag nag-present ang private sector, tayo, na mga official, ang magko-question sa kanila. Hindi dapat tayo nagdi-defend sa kanila. And that's what I've been saying since when I was a member of the P4 committee. Na bakit tayo nagdi-defend sa mga to? Negotiation daw. Pag negotiation, ang intindi ko kasi, mag-propose ang private sector, ito ang government sector. Yung proposal nila, pag-aaralan ng government sector. And I remember, if I remember right, we already decided noon na not more than 40 years ang rental or even 30 years, no? Tapos, nasabi ni Vice Mayor noon na 40 years is okay, maximum yan. Pero nung pinatigas ng private sector na 50 years, bakit tayo papayag? Diba? Anong kwenta ng negotiation na ganyan? If sumasang-ayon naman tayo dito sa pribadong sektor na to. What is more, dapat alam natin kung detrimental ba yan or makikinabang ba ang Baguio sa 50 years na yan? Diba dapat kampihan natin ang Baguio, hindi yung pribadong sektor. Kaya yan ang nakita ko doon. And sorry to say, pero yung negotiation na sinasabi nila is one-sided. It's one-sided for the private sector. Hindi para sa taong bayan ang negotiation na yan. I would like to clarify. Marami po kami interview nagawa sa slaughter sa ating pong mga umuupa doon na mga bus, sa mga ating kagawad at si kapitan, ang mga nagre-rent po doon ng mga pwesto-pwesto, ang mga tiga-barangay mismo ng Santo Niño Slaughter, Baguio City, sinabi, malinaw, ayaw po nila na doon ma-relocate ang mga tiga-palengke. Paano po ito ngayon? Well, kaya nga dapat, kasama din ang slaughter area, yung barangay doon at yung mga existing establishment doon sa public consultation. Kasama rin dapat sila. Lahat ng mga
affected should be consulted. Not only the vendors of the market, even yung mga suppliers ng market, supply chain, yung mga lilipatan sa slaughter, dapat makausap din yung mga tao doon, yung mga businesses doon, yung mga affected na barangay. At hindi lang yun, tayong mga residente sa Baguio, because pag nag-increase ng presyo dyan, tayo rin ang magbabayad. Diba? Speaking of nag-increase ang presyo dyan, tayo rin po ang magbabayad. Maliwanag po na sinabi ng ating Treasury Office or kung sino man po yung nandoon po sa Cabarubias. Alex Cabarubias, yes. Yes po. Sinabi niya po na hindi raw di umano magtataas dahil yan po ay nasa ordinansa. Well, sa ngayon, hindi magtataas. Pero syempre, pag na-award na, kunyari, kung nanalo yung pribadong sektor na yan, sa negotiation, tanungin nyo sila, magkano ang pinopose nila, no? Sa increase ng cost. Aminado naman ng mga vendors, pag nag-improve yung market, pag gumanda, alam naman nila na mag-i-increase yan. Kaya, parang hello, hindi ba mag-i-increase pag natapos na yan at napaganda? Yan po pa yung tinatawag nating ROI, Return of Investment. Kasi bilang isang negosyante, alam mo natin na kapag may development, kailangan nating magtaas para makabalik naman po ng konti ng ating nagastos. Natural. Tsaka, nung nagkaroon na tayo ng technical working group at nakausap natin ang mga vendors, aminado sila na yes, i-increase natin kasi gaganda yung lugar natin eh. Pero wag naman yung kamahalan. Actually, yung na-approve nila noon na increase, i-compare mo sa increase ngayon ng pribadong sektor, doble. So, pero sinabi ba kung magkano ang increase? Wala. Oo, sa ordinance wala pa. Pero later on, pag natapos yan, syempre babaguhin natin yung ordinance pag nagkaroon na ng modernization na sinasabi nila, no? Ng pribadong sektor. Kaya nga hanggang ngayon, di tayo pumapayag dyan. Only, totoo yan, ang sinabi ni Alex Cabarubias, totoo na only the city ordinance ang magsasabi kung magkano ang increase. Sa ngayon, walang increase. Pero pag natapos yan, for sure, meron. And mensahe po natin sa ating mga constituents of Baguio, lalong-lalo na po yung mga tiga-palengke na naghihintay nga po at nililinaw nila ulit na sabihin sa publiko na sila ay pro-development. Huwag lang daw molification. Ay, totoo yan. At hindi lang yan. Ang sinasabi kasi nila, palagi, no, kailangan transparent. No? I was waiting for the private sector to present the plan. Di ba, kailangan alam natin yan. Ilan ba ang magiging square meter na mapupunta sa isang vendor? Magkano? Tsaka ano yung plano talaga? Asan yung plano ng slaughter? Asan yung plano ng market? Huwag lang perspective. Hindi lahat ng nakakaintindi niyan. I-explain dapat yan ng proponent. Huwag naman ganun, na present-present ka lang na ang ganda, modern. Anong laman nun? Diba? Sasabihin nila, may kasi yan hindi pwedeng i-divulge kasi yan yung plano para sa Swiss Challenge, hindi gagayahin. Hindi yun. Ang sinabi ng PPP Center, yun lang business, pribadong sektor, ang hindi pwedeng i-divulge. Pero yung plano nila for the market, they should. Dapat alam natin lahat yan. Hindi pwedeng, ganito ang magiging itsura pero sa actual hindi. Ano yun? That's not being transparent. Diba? Ma'am, may mga mensahe po dito. Sabi nila, under negotiation pa naman. Huwag muna kayong mag-react. Pinag-uusapan pa lang naman. Hindi pa tapos ang usapan. May mga ganun po na mga mensahe sa mga social media ngayon. Ano po masasabi niyo dito? Dapat alam natin kung anong negotiation na yan. Do you know? Or only a few people knows? Kaya nga tayo may public consultation eh. All of us should know kung ano yung negotiation na yan. So it's normal to react? Yes, of course. Atin yan. Bakit kanila lang ba yan? Diba?
At saka, may narinig ako kay City Adno, na sabi nila, it's under negotiation and nobody can stop him except the Supreme Court. I beg to disagree. The people of Baguio can stop you. You don't have to wait for the Supreme Court. Bakit? Ganyan-ganyan na lang ba? Kailangan ikorte para matigil kayo? We are the people of Baguio. Atin yan. Sa'yo rin yan. Amin din yan. Atin yan lahat. We can stop you. Ilan lang kayo. Mas marami tayo dito sa Baguio. If we don't like it, let's react and verbally tell them. Hindi na tayo kailangang dumating sa kung ano-anong korte pa. Mali yun eh. And please, be transparent. Sabihin ninyo kung ano yung nina-negotiate na ninyo na yan. Ilang years magre-rent yan. Magkano ang renta nila? Nasaan ang traffic management? Di ba hiningi natin yan? Yung sa mga conditions na yan, you tell us, na-fulfill ba yan ng pribadong sektor na yan? Ano yung agreement? Yeah, nilabas natin yan noon eh, yung mga conditionalities na yan o yung mga conditions na yan. Ano na ngayon ang resulta? Tell us kung ano yun. Dahil sa ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin, trust us. I assure you. No. Sabi nga nung isang mama dun eh, prove it. Ipatunayan ninyo kung totoo it's to the advantage of the people of Baguio. Prove it. That's good governance.